Dahil tapos na yung payag na pinagawa natin, kaya naman yung kasunod, yung ilalagay naman nating lambat sa ilalim nito. Ito talaga yung dahilan bakit kami nagpagawa ng payag sa dagat, dahil maglalagay kami ng lambat sa ilalim ng payag. Nung una, nagplano talaga kami ni Mr. na maglagay ng lambat sa bandang gitna ng dagat dahil mag-aalaga kami ng mga isda. Pero napagkasundoan namin na payag na muna yung ipatuyo namin para naman kapag pupuntahan namin at papakainin namin yung mga isda, hindi kami maiinitan. Kaya naman nagdesisyon kami ni Mr. na itayo na nga lang din to sa tabi ng bungsod o bunuan namin. At nung natapos yung payag, ito naman yung isusunod namin, yung paglalagay ng lambat. Etong lambat nga pala ay sobra nung gumawa kami ng bungsod. 3 bundle nga pala yung binili namin at sumobra nga kaya tinabilang namin. Kaya kanina sinimula na nga ni Mr. yung pagtatahi nitong lambat. Hindi lang kasi to basta-basta nilalagay doon, tinatahi to kabilaan gamit yung nylon. Natuto na nga lang din pala si Mr. sa pagtatahi nitong lambat dahil nung una hindi siya marunong. Nung nagpagawa kasi kami ng bungsod o bunuan, kung tawagin dito sa amin mga mare, 3 bundle yun at lahat yun tinahi kabilaan. Ang halos gumawa nun mga mare si Papa tsaka yung kapatid niya na si Uncle Danny. Pero ngayon si Mr. na lang yung nagtahi dahil natuto naman na din siya. Hindi din naman kasi ganun kahaba itong lambat na tatahiin niya kaya kering-keri na. Pagkatapos ni Mr. tahiin to, nalabas nga pala muna namin tong lambat. Dahil masikip dito sa loob, dito na lang namin sa kalsada hihilain para malapat talaga at maayos itong lambat. Alauna nga ata to ng hapon, napakainit pero keri lang dahil kailangan naming matapos to dahil kinabukasan ilalagay na to doon sa ilalim ng payag. Para sa akin mga mare, medyo mahirap din kasi yung pagtatahi nitong lambat mga mare, lalo na nga at medyo malilit lang din naman yung butas. Nung nagpagawa kasi kami ng bungsod o bunuan, nagtry kasi ako magtahi nitong lambat. Grabe, ilang butas pa nga lang yung naglalagyan ko ng nylon. Masakit na sa leeg, masakit sa ulo, tapos masakit pa sa likod. Mabuti nga itong tinatahi ni Mr. hindi ganun kahaba, kaya kayang-kaya niya. Kabilaan to mga mare ha. Pagkatapos itong kabila, ibabalik ulit namin to sa loob ng bahay para tahiin ulit ni Mr. yung kabila. Pagkatapos ni Mr. malapat yung lambat dito sa nylon mga mare, etong at sinusukat niya at tinitignan niya kung ilang dipa. Baka daw kasi mabitin kapag tinrabaho nga daw to bukas. Pero sabi ni Mr. kapag kulangin daw to, hindi naman ganun kahaba yung kulang. Kaya naman yung gagawin niya, magbabawas na lang siya ng lambat doon sa bungsod namin. May kamahalan din kasi yung lambat, tapos alanganin din kung bibili pa dahil hindi naman na din ganun kahaba yung kailangan. Bukas mga mare pare, samahan nyo kami sa paglalagay nitong lambat, lalong-lalo na sa mga nagtatanong kung gaano nga daw kataas yung dagat sa ilalim ng payag. Bukas nga pala hihintayin namin na mag low tide bago kami pumunta doon sa ilalim ng payag dahil low tide to ilalagay. Ipinasok nga pala ulit itong lambat mga mare dahil eto tinatahi na ni Mr. yung kabila. Low tide nga pala ito ilalagay mga mare dahil syempre may hirapan naman sa paglalangoy kung high tide. Mabuti na lang talaga at may payag na dahil hindi masyadong mainit kapag naglagay sila ng lambat sa ilalim ng payag. Eto nga at nailagay na yung lambat sa ilalim ng payag at pumunta kami ni Zion sa Bacolodon para manguha ng shells at maiulam. Kanina mga mare nung pa-low tide na, eto nga taghanda na kami para umalis papuntang payag. Dinala na din ni Mr. itong lambat na tinahin niya kahapon dahil ito yung ilalagay sa buong ilalim ng payag. Di namin kasama yung mga bata dahil may pasok pero kasama namin yung alaga naming aso na si Fire. Naiwan nga pala kami dito sa payag, dumiretso si Mr. tsaka si Papa doon sa bunuan o bungsod tapos maya-maya sumuka si Fire. First time nga pala ni Fire makapunta dito kaya naman siguro nahilo siya. Walang kalaro si Fire. Wala kalaro. Wala yung mga pusa. Wala na yung mga manok na lagi mong hinahabol, Fire. Pagsilip ko sa bintana, meron akong nakitang mangingisda na may kasamang bata. Tapos maya-maya dumating na din si Papa at si Zion. Bumalik kasi si Papa sa baryo para kunin yung pananghalian namin at sakto labasan na nila Zion sa eskwelahan kaya sumama na naman siya. Umaga lang kasi yung pasok ni Zion kaya naman tuwing hapon nakakasama talaga sa amin siya dito sa payag. Mas gusto namin na sumasama sa amin si Zion kasi ganun din mga mari kapag nasa baryo si Zion namimingwit lang din niya ng mga isda sa tulay. Nilabas ko na nga pala isa-isa yung dala-dala ni Papa na pagkain namin. Syempre hindi spaghetti yan, isda yan. Meron nga palang nag-iikot dito sa amin kanina na tabaga kaya bumili ako ng 1.5 kilo. Pagkabili ko iniwan ko kay Mama, siya na lang yung nagluto tapos eto nga at pinadala niya nung nakapagluto na siya. Nilabas ko na nga din pala dito yung kanin tapos meron nga din palang pinadala si Mama dito na sausawan na may sili. Bago nga pala maglagay ng lambat sa ilalim ng payag, eto nga pala at kumain nga pala muna kami dahil hindi pa naman ganun kababa yung dagat. Maya-maya dumating na din si Uncle Diego dahil siya nga pala yung tutulong kila Mr. sa paglalagay nitong lambat. Bumaba na din si Mr. at medyo malalim pa nga din daw dito banda sa harapan nitong payag. Inilatag tapos inilibot nga pala nila itong lambat dito sa ilalim ng payag. Banda doon nga pala sa likod nitong payag mga mare, yung tubig dagat ay hanggang pet lang nila Mr. Dito na nga din pala ako bumaba sa bandang likod dahil dito mas mababaw yung dagat. Nagpako lang si Mr. Banda dyan dahil dyan isasabit yung lambat. Pagkatapos isabit sa bandang taas, eto naman at ipapako ni Uncle Diego sa bandang ibaba. Kailangan talagang sumisid para maipako sa pinakailalim dahil hindi na bumababa yung dagat dyan. Dito nga pala ipinako sa pinakasahig dahil wala talagang daanan dito sa labas mga mare. Kapag papasok ka doon sa loob ng lambat, kailangan mong pumasok doon sa loob ng payag. Kaya eto yung dahilan bakit kami gumawa ng pinakabutas doon sa loob ng payag. Pero dahil sa butas na yan mga mare, maraming nang bash sa akin. Syempre dumami
dumami din yung views natin dyan. Pero hindi naman na ako naaapektuhan dahil kahit pa paano mga mare nasanay na tayo dyan. Kasi minsan kung anong napapanood nila yun lang din yung i-comment nila. Hindi talaga nila tayo nasusubaybayan. Sila yung mga napapadaan lang, hindi talaga sila yung mga followers ko dito sa page. Tapos tamang basa lang, ngiti lang ganun. Kasi kung didibdibin lang natin yung mga bashers na ko baka maaga tayong tumigil dito sa pagbablog. 5'8" yung height ni Mr. Ganyan, kalalim. Dito, habang pupunta ka dito sa harapan, ganyan. Ayan, naglalakad yan si Mr. ha. Hindi yan, ay tao. Ayan. Diyan, sa bandang harapan, malalim na yan na part. Low tide po ito ha, low tide. Ayan sa mga nagtanong kung gaano kataas yung dagat dito sa Payag. Ganun lang mga mare kataas kapag low tide. Habang nagtatrabaho sila sa Payag, pumunta kami dito ni Zion para mamakulod at yukuha kami ng mga shells na pwedeng maulam. Dito sa probinsya, makakaulam ka ng libre basta masipag ka lang. At kung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat sa panonood mo. Pasuyo pa, like and share na nga lang din. Salamat. See you on my next vlog.